Iftar o ang pagkain sa paglubog ng araw ng mga Muslim sa loob ng Ramadan inilunsad ng British Embassy sa lungsod ng Taguig. Imbahada at mga kilalang panauhin, suportado ang sinusulong na panukalang Bangsamoro Bay Siklo sa Mindanao. Narito ang aking report. Araw na lamang ang binibilang at magpapaalam na ang Ramadan, ang banal na buwan para sa mga Muslim, buwan ng pag-aayuno at pag-alala sa tagapagligtas. Isa sa mga kilalang idinadaos ng mga pagsasalo sa loob ng Ramadan na pinangungunahan naman ng mga kapatid nating mga hindi Muslim ay ang iftar, paraan upang ipakita na sila'y nakikiisa. Sa katunayan, sa Amerika, nagdaos si President Barack Obama ng isang iftar sa White House. Dito sa bansa, nasaksihan ko din ang pag-host ng British Embassy sa pangunguna ni Her Majesty's Ambassador Ahmad Asif. Pinulong nito ang mga Muslim at non-Muslims na mga kabataang profesional at mga malalaking panauhin sa nasabing pagtitipon. Then I said, we should not keep the secret of Ramadan and the blessings of this month to just ourselves. Invited people from the Catholic Church, people from business, people who are activists, people who are working as human rights lawyers, and people who had been involved in the peace process. So we had a much broader group of friends, and this year we've carried on with that outlook. Hindi may pagkakaila na ang nasabing salo-salo ay naging mini-reunion din sa mga magkakaanak, mga magkakaibigan at mga magkakasama sa trabaho. Kasama din sa mga dumalo ang mga mambabatas na sina Senator Sani Angara, Senator Coco Pimentel at ilang miyembro ng gabinete na lubos na nakikisa sa mga Muslim. At dahil na rin sa ngayon ay Ramadan, Muslim community, panalangin din nila na maipasa ang BBL. Well, medyo pinagdidibitahin na ngayon yung BBL sa aking mga kapatid na Muslim. Masasabi ko lang, let's maintain our commitment to peace kahit ano man ang mangyari dito. At tayo naman sa legislatura, ginagawa natin ang ating makakaya para mas maging permanente at mapalakas. May tatag itong peace process at maging permanente na talaga yung kapayapaan sa Mindanao. Siguro yung ating pananawagan sa buong bansa, no? Matignan nito na isang na makita na dito sa Pilipinas maaring ang magkaroon ng espasyo at pagrerespeto sa iba't ibang kultura na naririto. Kapwa Pilipino, pero iba-iba ang pinanggalingan, iba-iba ang kasaysayan, iba-iba ang kwentong buhay na maaari talaga magkaroon nitong pamamaraan na mabibigyan ng otonomiya na kinikilala naman ng ating constitution, no? So talagang so many years later, it's time to make that constitutional mandate true. Ang sinasabing positibo ang kanilang bansa sa nasabing panukala. Maipasa man daw ito, hindi, patuloy pa rin ang suporta nito sa Mindanao, lalo na sa bansa. We are going to be committed, whether it's the BBL passes this time or in the next session or whether there's other developments, we'll stay committed until peace is established. Kaugnay nito, panawagan din ni MILF Peace Panel Chair Muhag Hirikbal sa lahat, lalo na sa mga Moro, manatiling mahinahon, lalo't na sa critical pa na sitwasyon ng pagpapasa ng BBL. Pagpatuloy po natin yung sabar natin, yung patience natin. Alam naman natin na hindi madali. Kailangan natin ng oras, kailangan natin ng sakripisyo, at kailangan magtrabaho tayong lahat para kung sakali magiging dahilan para makamit natin yung hinahangad natin. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara ngayong Hulyo, panalangin ng bawat Muslim sa bansa ang pagsasabatas ng BBL. Ito may hindi agarang solusyon upang wakasan na ang kaguluhan sa rehiyon. Ito ay sinasabing napakalaking hakbang tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Salim.